Historic ang laban ng Nuggets at Sixers, best game of the year. Joel Embiid nagpapakumbaba, may sinabi kay Jokic, James Harden nangako sa Clippers, mapapako, at Kevin Durant hindi pa rin makamove on sa panalo. Mautak ang ginawa ni Frank Vogel. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Ang laban sa pagitan ng Denver Nuggets at Philadelphia 76ers ay naging very high-scoring game. Sa katunayan, ito ang naging high-scoring at naging historic. Dahil sa halftime, ang score ay naging tied sa 78-78 sa pagitan ng Nuggets at ng Sixers. Ayon sa ESPN, ito ang naging highest-scoring halftime sa shot clock era history sa pagitan ng dalawang teams na nag-tied. Detalye ng ESPN Stat and Info, ang 156 combined first-half points sa laban na ito ay ang pinakamalaki sa NBA history. Sa kabila sa kahangahangang high-scoring first half, ang second half ay hindi naman naging ganun ka-offensively powered kumpara sa first. Ang Nuggets ay umiskor ng 43 points sa kanilang second half, habang ang Sixers naman ay umiskor ng 48 points sa second half. Ang laban ay tunay na inuwi ng Philadelphia 76ers sa score na 126-121. Kahit na ang labang ito ngayon ay ang tanging isa lamang sa 82 games sa parehong 76ers at Nuggets, ito ay ramdam pa rin ng labis na pananabik dahil sa matchup sa pagitan ng two MVPs. Bihirang-bihirang mangyari dahil si Nikola Jokic at Joel Embiid ay naglaro lamang ng tanging 8 head-to-head matchups para magharap sa regular season. Sila rin ay hindi nagharap sa single playoff series laban sa isa't isa. Walang rason para sa laban sa pagitan ng dalawang Nuggets at Sixers na hindi mo papanoorin. Dahil nakakapagdala ito ng excitement na makita mong magharap sa matchup itong si Nikola Jokic at Joel Embiid. Ang Philadelphia ay ang naging mas mahusay na team sa laban na ito at ang Denver Nuggets ay ang susubok na maging mas mahusay na team sa paparating na June. Si Joel Embiid ay nakapagtapos sa laban ng 41 points, 10 assists at 7 rebounds at ang host Philadelphia 76ers ay ginamit ang 18-2 run sa fourth quarter para talunin ang Nuggets. Ito na ang 18th straight game na umiskor itong si Joel Embiid ng at least 30 points. Si Tyrese Maxey ang tumulong sa kanya na dumagdag ng 25 points at 9 assists. Tobias Harris na may 24 points at ang Sixers ay nakuha na ang tatlong magkasunod na panalo. Habang si Jokic naman ang nanguna sa kabila na may 25 points at 19 rebounds mga kaibigan kasama ang 11 assists. Michael Porter Jr. na may 20 points. Matapos ang laban nagpakita ng respeto ang two best centers sa liga na kung saan sinabi ni Joel Embiid na itong si Jokic ang tunay na best big man sa liga dahil na ipanalo niya ang championship at ito ang pinakamahusay na team sa NBA at siya ang finals MVP. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa laban na ito at sa pagpapakumbaba ni Joel Embiid? Sa ibang balita naman mga kaibigan, kasama ang kanyang 10 points sa laban kontra OKC Thunder, ang LA Clippers star na si James Harden ay ngayon nalagpasan na si Reggie Miller para sa 22nd place sa NBA all-time scoring list. Si Harden ay nagpatuloy na umakyat sa all-time scoring list at inaasahang ito ay magpapatuloy dahil siya pa rin ay isang high-level scorer sa kabila sa stage sa kanyang career ngayon. Si Harden ay naging kamangha-mangha ngayon sa Clippers simula nang siya at ang team ay nahirapan sa unang 5 laban kasunod ang trade. Ang team ay kitang-kita ngayon na nahanap na nila ang mga bagay na kung saan sila ay nananatili sa pag-akyat patungo sa top spot sa Western Conference. Ang maglaro sa kanyang hometown, si Harden ay nagsalita patungkol sa kung gaano nga ba ka-espesyal ang pagkakataon na tulad nito, na kung saan dito nga raw ito lumaki. Ang Clippers ay mayroong 4 hometown stars na sina Harden, Kawhi Leonard, Paul George at Russell Westbrook. Ang lahat ng 4 ay lumaki sa Southern California at umaasang makakapagdala ng first ever title sa franchise. Ito ay mas magiging espesyal kung sakaling ang Clippers ay ma-reach ang kanilang ultimate goal sa season na ito.
na para kay James Harden matapos nilang manalo sa laban kontra Thunder ngayon na gusto niyang magretiro sa team na ito. Sa pamamaraan kung paano nga ba sila nagpapakita ngayon, ang Clippers ay mayroong malaking tsansang makagawa ng iilang espesyal na bagay sa season. Ang trade na nagawa nila kay Harden ay ang isa sa malaking rason. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Panahon na kaya ito ni James Harden at ng Clippers? Sa sumunod na balita naman, ang Phoenix Suns ay nagawa ang milagrong panalo laban sa Sacramento Kings sa score na 119-117 matapos ang dreadful start sa game na kung saan nakita silang na-trail ng as much as 22 points. Si Kevin Durant ay ang nanguna sa team sa 32-8 run sa fourth quarter run para nakawin ang panalo, isang bagay na kahit itong si Durant ay hindi makapaniwala. Wala akong clue. Ang tanging alam ko lang ay naglaro ako sa laban habang nagpapatuloy. Ngunit ang isang ito, pakiramdam ko ay isang malabo. Tila isang pakiramdam na tumingin ako sa taas at naging down kami ng 6 points and then ang sumunod tumingin ako ulit at naging tied na ang laban. Ang lahat ay mabilis nangyari ayon kay KD. Si Durant ay nakapagtapos sa laban kasama ang 27 points, kabilang ang 15 points na nagmula lahat sa fourth quarter. Si Grayson Allen ay ang nagpanatili rin sa Suns na maging competitive sa buong gabi. Nakuha niya ang lahat ng 9 3-pointers attempt at nagtapos ng 29 points. Si Bradley Beal at Devin Booker ay nakapag-combined ng 29 points sa magaspang na pagpapakita, ngunit salamat kay Durant at Allen na siyang binuhat ang team sa comeback na ito. Ito na ang second consecutive clutch loss para sa Kings na sila ay natalo sa kanilang huling laban kontra Bucks matapos ang missed free throws. Ang pagkatalong ito ay ang naghulog rin sa kanila sa 7th place sa likod ng Mavericks at Pelicans. Ang Suns ay nakaupo isang laban sa likod ng Kings at hindi nakaduda-duda na ang panalo na ito ay malaking bagay para sa kanila. Ang tactical adjustment ni Frank Vogel ay perpektong gumana. Ang Suns offense ay hindi nakahanap ng success sa kanilang first 3 quarters. Kung sakaling si Grayson Allen ay hindi nagkaroon ng shooting night, ang Kings ay malapit na sa kalamangang 30 points bago nila pinasok ang fourth. Ngunit, isang key tactical decision mula kay Frank Vogel para magsirado sa laban at nagawa ang lahat sa pagbabago sa Phoenix. Ang Suns ay nagdesisyong maglaro sa faster small ball lineup kasama ang 5 shooters sa court. Ginamit niya si Kevin Durant bilang anchored sa lineup bilang center, habang si Booker, Allen, Beal at Eric Gordon ay ang nakapaligid sa kanya. Ang pace sa lineup ay gumana sa lineup offensively na kung saan ang Kings ay nahirapang depensahan ng stretch-out lineups at sinuko ang mga easy shots. Defensively, ang Kings ay hindi nakahanap ng daan para umatake sa paint. Merong napakaraming katanungang switches dahil ang mga guard ng Kings ay patuloy na nahirapan, na kung saan naging capable si Kevin Durant para ma-lock up ang mga guards sa perimeter sa occasional positions. Nakita ito kay KD na nagkaroon sila ng multiple stops at ito ay nagsimula kay Malik Monk. Ang Kings ay puwersang nag-reset sa kanilang opensa. Ito ay isang delikadong pamamaraan ng Phoenix na siyang nagkaroon ng isa sa magandang paglalaro sa fourth quarter sa NBA history. Ang gamitin si KD bilang sentro ay pwedeng magdala sa kanya sa injury. Ngunit ito ay isang fantastic lineup na gamitin, lalong-lalo na sa mga ganitong fourth quarter situations. Anong masasabi niyo mga kaibigan? So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.